Isang malaking awesome and thank you so much guys. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa House of the Chismosa. And ako nga pala si House of Bear. I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins, my losses, and ngayon, nakikita natin na the market talaga is really going down. Saan tayo papunta? Yan yung mga pag-uusapan din natin ngayon at pag-uusapan natin sino nga ba talaga nagbebenta ng market. Ano yung mga chismis na nahagod ko at bakit tayo nagpapatuloy na bumaba? Wherein you told us or also na sa level na ganyan should be deemed as midterm bearishness. Kasi kung hindi na mag-hold yung 100k at pumasok tayo sa 98k pero di pa naman tayo nagko-close sa weekly, that should be triggered as bearish midterm. Pero ako nga pala si House of Bear na I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins, my losses dito sa cryptocurrency since 2021 sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, at kung saan pa man. Okay? So kung ready na kayo, please mag-like kayo, mag-share, mag-subscribe, at tuturuan natin ang mga sarili natin dito sa market na to. Hindi ako magtuturo sa inyo, yung market, because hinumble din ako ng market na to. Na walan tayo ng $1,000, pero nag-cash in tayo ng 1,50. Okay? Napaaga yung TCA natin. Kasi hindi ko nahagod yung chismis. So may chismis. Sana kung nakita natin tong chismis na to, na kailangan nyo makita. Okay? Is 0.013. Hinintay ko talaga yung sinabi nyo po. Nag 0.13 ba? Mamaya titignan natin. Pero nag-DCA na kami dyan eh. So, yan. Okay, so kung ready na kayo guys, tagtarin nyo na yung chat natin. Big shoutouts kay Kirk Andrew Lau, isa sa mga pinakamatagal nandito. Big shoutouts kay Innocentes, pinaka masugid at laging nandito. Big shoutouts sa inyo. Ngayon Kinolay, big shoutouts. Pati kay Reynold Camero, isa sa mga una-una sa pag-chat. Okay, skip ads muna tayo. Hindi kayo bibigyan ng ads. Kung ma-ads yan, hindi ko kasalanan si YouTube yan. Okay, tinurn off ko na. Ewan kung bakit ganyan pa din. Pero yan, okay. So, guys, let's assess the market. And before we start, please mag-like, share, subscribe kayo. Follow nyo ako sa Facebook para makahanap kayo ng mga ganitong post, okay? So, magiging regular na ako sa pagpo-post dito kasi walang nagla-like sa Discord. So, hindi active yung Discord. Walang masyado nagre-react. Pero kung makapag-react din kayo doon, maganda din. Okay, so nag-share ako dito ng chismis, which is kung binasa ko ito ng mahigi, okay, at inintindi ko to between the lines, hindi lang basta-basa, maintindihan natin na it's really bearish still. Pero, yan, so sobrang bearish lang talaga ng utak ko, ewan kung bakit. Pero yan, so sabi dito, countries are buying, no? Taylor is buying, BlackRock is buying, our bank, and banks are buying. So ito yung mali niya, mali to. Okay, so there is no full proof that they are buying. So, si Michael Saylor, yes, full proof meron. Si BlackRock, IBIT, yes, for ETF, pricing, yes, totoo to. Ito yung hindi tayo totoo. Okay, I will explain this to you later. Okay, so let's go with our next slide here. So, kung titignan nyo, alam nyo na nag-long ako dito sa punto na to, 103 to 200, which is kita yun doon sa previous live video natin, which is ito, yan, at ito. So, for 3 weeks, consecutive weeks, tina-target na natin yon. After na break siya, okay, ang nangyari is lalo siyang umangat. So, doon ako naging confident na gusto niya i-retrace tong level na to or masarok tong level na to, which is gusto niyang habulin tong liquidity na to. Okay, so niya habulin tong 109. Pero, confluence din kasi sa psychological number, no? 109, pumasok na 110, 2 digits. Napaka napakahirap niyong basagin sa psychological level. Pero ito, yan, proof na SL tayo, 1,000 instead of like continuous dumping siguro kung hindi ko liquidated na tayo. Pero 4,000, pero meron na tayo 1,061. Pero doon sa actual Bybit, nasa lang, 980. So since nasa trading view, paper trade lang siya, kinakopy ko lang siya pag na-trigger na siya. Okay, kasi hindi na ako makapag-API, ewan ko bakit. I think it's because jurisdiction. Pero yan. Okay, so our Fibonacci ba tama pa rin so far? Yun yung masasabi ko, totoo. So dito ko masasabi kung nandito ka, okay, magparamdam ka. Si
sino ba to? I forgot his name. Sinabi niya na magna 94. So, minak ko siya, which is mali ko yun. Okay, dapat din natin ginawa yun. Sinabi ko sa kanya na ito na naman ikaw, tapos mawawala na naman pag mali ka. Which is nung nandito tayo. Okay, sinasabi niya na magna 94k mula dito. Which is hindi naman nag 94k agad. Umangat pa lalo. Sabi ko, 112 muna. Kasi nandito yung level, oh. Ito, nahabol natin. Ayun nga, nag 113 nga. Ang hindi ko in-expect pati ito. So, nag-W tayo dito, naloko tayo, and hindi tayo na pag-TP. Pero, tulad yung sinabi ko sa inyo guys, dito na ako nagkaroon ng conviction na sinabi ko, probably this is the low kasi nagkakaroon na tayo ng double bottom dito. Okay? Pero hindi ko pinakinggan din si Dax Pro or si Sinabunan na probably this is a Wyckoff. Okay? Aminin ko, maliit lang yung bunbunan ko when it comes to Wyckoff distribution. More on accumulation ako. Since mas mabilis yun makita at mas reactive yun. Pero, yun, I stand corrected. Pero, di ko pa rin matanggap na mababa to. For the first time ako nakakita ng Wyckoff na mababa ang right, left shoulder, no? So, anyways, naniniwala pa rin ako na Santa Claus Rally. Ako naniniwala rin ako, Kyle, ito kasi problema eh. Yung paniniwala natin, paniniwala lang yun. Yung paniniwala natin, paniniwala lang natin. Yun, baliw ka. Okay? Ako naniniwala din ako. Okay? Pero, syempre, meron tayo tinatawag na yung buying season na tinatawag. Okay? In between. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo na October 20 to November 20. Okay? Mapapaaga siya. Kasi nga, yung so in-expect ko na magre-retrace muna bago siya sa utak ko talaga ito nangyayari guys ha. Sa utak ko na nagla-live ako, tapos doon ko sasabihin sa inyo guys, babagsak to. Inuna ko muna yung ego ko. So yan, dinurog ng Diyos kasi lagi akong nagdadasal din na every time magla-live ako, if this is not about you, shame me on live. Ipahiya mo ko sa live para maalala kita. Kasi our flesh is always it always desires to be wicked. Kumbaga, it desperately wants to be wicked. So ako naging prideful ako, yun sasabihin ko sa inyo. Kaya hindi natin siya nakita. Pero ngayon, sabihin natin, babalik natin yung panahon. Dito sa level na to, okay, na-liquidate tayo, hindi tayo na-liquidate. Oh, totoo, dito na-liquidate, promise. Dito na-liquidate. Okay, na-SL tayo dito. Okay, so na-SL tayo. Kung may babalik ko lang yan, okay, which is ngayon, inuulit ko na naman. Hinahabol ko siya, titingnan natin kung dudulas. Pero according to stochastic, RSI, pati liquidity, parang gusto niya nang matapos. Pero hindi naman ganun lang yun. Okay, so we're talking about 15 minutes, we're talking about 4 hours. Okay, so pero nandun ako sa tinatawag na orb. Okay, so kung saan tumama to, doon siya pupunta. Anything na mag-break out, doon siya pupunta. Kumbaga, yun lang yung ano niyan. So, bakit ako na-trigger? Maaga siguro, pwedeng mali ako. Pero ang iniisip ko dito is baka mag-open yung London, which is baka open na. Tapos in 2 hours mag-open na rin yung sa US. So, tingnan natin yung New York. So, tingnan natin ano mangyayari. So, from here, makikita natin mas malinaw siya. Okay, so sa VWAP lang ako nakatingin. So, the question is A, B, C, D, E na ba talaga to? Ito na ba yung point? So, sa Fibonacci, ang sinasabi is 93.94. Okay, wag natin habulin tong 92 kasi baka mali to. Okay. Tingnan natin. Okay. So, sabi niya 92, which is the last level na masasabi natin bullish. Okay? Na bullish long term. Yes, of course, bearish long term na talaga tayo. So, yan. Yan, baba na naman. $12, $10 na naman tayo. We'll see what will happen from here. Okay? So, 95,600, 95,700. Okay, ang last level to look at is 93. 93.94. Pero magtitipi ako ng 93.700. Okay? Hindi actually tataas ko. Medyo natatakot ako eh. Baka pipitikin lang yan. Ayan, dyan ako magtitipi ngayon.
Ayan, in-adjust ko na siya. So, syempre, 332 divided by 2. Hindi yan sobra to. Hindi to mag-1:1. Pero, syempre, yan. Pasok lang natin to sa 150, 159. Yan, 160. Para 320 yung lalabas niya kung sakaling ano. So, yan. So for now, hindi ko sasabihin sa inyo na tama to. Okay. Na-trigger siya, totoo. Okay. Pero sa liquidity, hindi pa rin siya nagtitrigger. Pag to nagpakita ng bull, okay, mag-flip over na tayo. Angat to. To retrace the level ng 98.99. Okay, which is yun na naman, psychological level, yung dating support natin na 100k na sinasabi ko sa inyo na institutional level support, hindi na siya psychological level we need to look at. Okay, nagbago na siya. 92 na siya ulit. Okay, bakit? Kasi na-break na siya. Ganun lang kadali. Hindi dahil binabago ko. Wala sa akin yun. Okay, analysis yun. Okay, so ito yung post ko naman sa previous day. Okay, yung previous day natin, which is yung araw ng sa araw ng next month is not. Ayan, so which is nung araw nung October. So November, sinabi ko next month is not bullish. Okay, kasi pinakita ko sa inyo yung omen indicator. Nagpakita siya na the next 2 months after October will be bearish. Kasi October 27 to. Nung pinakita ko to sa inyo, October 28, okay, nagpakita tong omen. Tapos nilive ko siya ng November. Okay, so itong November month na to is going to be either super bearish and yung December will be resurgence. Okay, hindi ibig sabihin bullish na that we have escaped the bearish potential ng long term. Okay, pero guaranteed tama pa rin naman so far yung sinasabi ko sa inyo na long term we're not yet bearish, na hindi tayo papasok ng 2 years bearishness dahil lang sa nagiging price natin ngayon for Bitcoin. Okay, so kung tama yung mga assets you're buying right now, then you should be more confident as well. Okay, so tumama na siya doon sa square natin, so ibig sabihin it should bounce. Okay, pero tingnan natin kung ma-resist siya dito sa trend line kasi significant siya. Okay, or mag-sideways. Pag nag-sideways, hindi aangat pa rin siya. Pero kung lower high ng lower high, okay, what happens is it's gonna go down to 93k muna bago tong 88k. Okay, kasi masyadong parang malalim at dangerous hawakan tong 88. Dito ko masasabi ng long-term bearishness tayo. Kasi ito yung previous legitimate na low natin, which is ito, higher low niya. Low to, higher low. Hindi niya na-break, so ibig sabihin bullish pa din. Okay, marami nagko-call na ito na magta 30k na tayo dito. Hindi naman nangyari. So, same thing ngayon na nangyayari. Are we still on a higher low? Yes, we're still inside the higher low. Except pag pumasok dito sa level na to, we should not prolong on this level. Kundi, wala na to. Tapos na yung bull run na sinasabi natin. 1 year of bearishness, then 2nd year of sideways to recovery. Parang gano'n. So, ngayon, ang nakikita ko guys, when Bitcoin drop below the 100k, there is something that we need to really watch out for. So, Donald Trump took advantage of the psychological barrier for the first time na nabasag natin, okay? After long months, which is May of 2025, this triggered a lot of mixed sentiment and increase of selling pressure in the market. This is very obvious guys, okay? So the decline was part of the broader market sell-off. Okay, you have to really understand that that's the thing that is happening right now. We cannot deny that. Okay, this is a market sell-off that saw over 1 billion of cryptocurrency position that got liquidated. Okay, primarily, okay, nagiging delicious yung mga nagsiset ng long dito sa level na to ng 106 hanggang sa drop tayo. So also if market drop before, okay, sabihin natin dito, tingnan natin guys tingnan natin yung price.
Okay, we saw a drop of what? How much? Tingnan natin. Sorry guys, nakalabo siya. Price X. Tingnan natin. Yan. Tingnan natin siyang 10. Okay, so 30%. Okay, 30%. Okay, 30%. So dito, nung nag-drop siya ulit, okay, we are 22 so far. Okay, what's 30%? Okay, 88%. $88,000 or 86 lower. That's 28%. Okay, so dito, tingnan natin kung magkano to. Okay, that's 32%. Okay, pero ang tagal na ito. Grabe to, ang tagal na ito. Ang daming dito, ang daming drama na ito. Sobrang dami. Okay, so next, ito naman sa ETF. Tingnan natin sa ETF. 20% lang. Okay, tapos ito, tingnan natin to. Yan, 20% lang. Okay, diba? 20% lang. Okay, so why are we talking about that? It's because we might be able to navigate the this one, okay, which is the total supply held by long-term holders. Okay, listen to me guys, kasi this is going to navigate your decision in the coming days. Kung kaya nyo pa ba talaga i-hold yung Bitcoin nyo, okay? Isa ako bumili ako Bitcoin 101,500, okay? Which is maaga. Inisip ko na magkakaroon ng higher low. Which is tama naman ang nangyari. Okay, may pumasok na news na hindi natin inaasahan. Okay, which is, pakinggan nyo ako, hindi to sobrang kilala sa retail pero kilala to sa whales. Okay, so tingnan natin ha. Okay, so total Bitcoin total Bitcoin supply held by long-term holders. Okay, so long-term holders are accelerating their distribution with supply declining fast and net position change falling sharply into negative territory. Okay, so LTH, okay, are booking profits as bulls defended 100k. Okay, ito yung level na sinasabi natin na tinatry niya i-defend. So at this level, we are seeing this level. Okay, and at this level, we might be seeing at this level already. Okay, yun na yung sinasabi nito. So, long-term holders or LTH, okay, usually distribute into strength. Okay, so maganda yung sinasabi nito ni Inside Crypto. Okay, pakinggan nyo. Especially near key psychological levels like 100k. So, kung maalala nyo, okay, ganito din yung nangyari sa atin sa level to psychological levels natin dito sa 80k. Sabi nila, pag bumagsak sa 80k, papasok na tayo sa pabalik dito sa level ng 52k. Okay? So, sino yon? Sino yung mga naringgan natin na yun? Okay, may mga analyst tayong sikat na gumawa nun, which is sila Crypto Banter, sila Coins R Us, sino pa ba? Basta, marami. Okay. Pero, ito yung kailangan natin tingnan. Okay. Dito natin makikita na hindi retail ang nagsisell. Okay. Hindi everyone. Okay. Right now, it will be the last flash crash na makikita natin kung sakaling papatulan to ng retail. Okay. Kasi ngayon pa lang makakapag-react si retail. Si retail is more on reaction. Okay. Si whale is more of an alpha. Okay. They saw something that made them sell. Okay, so nakikita natin long-term holder spending 30-day sum of numbers of Bitcoin. So, makikita natin dito, okay, ang mga usual na gumagalaw is yung mga may Bitcoin na humigit 1,000 to 10,000. Okay? So, ngayon, ang sinasabi niya dito, okay, interesting visual from CryptoQuant on long-term holders Bitcoin selling. Yan, long-term holders Bitcoin selling seems like it's been coming from all age bracket. Okay? So, dito, makikita natin 7 years na hinohold nila. Okay?
Yung mga holders na for the 7 years, makikita natin siya dito nag-spike. Pero they're more likely less to sell. Pero makikita natin yung mga itong mga violet, sila yung una-una. Okay, makikita din natin yung 18 months to 3 years, sila yung nandito sa third place. Pero itong 3 to 7 years, okay, nakakapagtaka na nandito sila sa second, while yung sumunod sa kanila na 7 years ay nandito sa ilalim. Okay, pero the question is, how much is the dynamics? Tinanong ko to sa ChatGPT pati kay Perplexity. Sabi sa akin ni ChatGPT at ni Perplexity, ang amount ng mga nagbebenta na nasa 7 years ay for kumbaga, pag ikaw nagbenta, ang perception ng mga to is to DCA bottom. Okay? Pag may confirmation ng bottom at tumatahimik yung market, dun sila bumibili. Which is, ang pinangbebenta nila ay hindi para just to like really capitulate the market. Dito mo pagkakatiwalaan yung mga tiga 7 years kasi matagal na sila sa market, they know better in terms of like how to really play this money. Whether isang Bitcoin lang yan, 2 Bitcoin, 3 Bitcoin, 4 Bitcoin, we're talking about 7 year plus. And this is about wisdom. No, so wisdom seller, wisdom buyers, they're always they're always there. Okay, you will see as well na yung bentahan nila sa mga bearish markets katulad nito. Makikita mo, sila may pinakababang sell. Diba? We're in, sabihin natin, kung wala talaga silang wisdom, sila yung nandito, laging nagsisell. Hindi, diba? Ganun pa din. Ang mga mabibilis mag-sell is tayo, mga 6 to 18 months. Okay? Hindi nagbabago yun. Okay? Why? It's because there's no wisdom. They don't really know or understand, or probably these are the conversion. Yung mga nagka-cash in tapos i-convert into US dollar or US dollar tether or US dollar circle, no? So, what's my standpoint here? Okay, it means we are at the mercy of institutional. Pero when the institution influences the whales, it's gonna be a different story. Which is ito na yun. Papakita ko sa inyo. Ito, counter trading sentiment has worked well in the current environment. Most spikes ay in negative sentiment resulted in high prices. Okay, so medyo magulo, no? Pero wait lang, explain ko sa inyo. Ito, the 25 delta skew rises when puts are more expensive than calls. Okay, so especially the 1 week expiries give a short-term fear euphoria signal. Okay, so ang pagkakaintindi ko, how I really understand this, okay, ito may brief explanation na pala buti na lang dito si Grok. Okay, babasahin natin din sa inyo para maintindihan natin, ha. Okay, so the post explains that the countering the negative sentiment in the Bitcoin market sentiment, okay, negative sentiment, sentimental analysis has worked well. Spikes in fear, it means ang sinasabi ng chart natin ay pumapasok tayo doon sa extreme fears ng market by looking into the numbers of how many people are selling due to fear. Okay, so this is crafted out of the negative sentiment. Kaya sinasabi negative sentiment, it's because of combination of numbers that had been gathered, okay, out of emotion selling or smart selling using through the behavior of the retail, pwedeng ganon, sabihin natin, blah blah blah. Okay, so where puts are more expensive than calls usually led to price increases. So the 1 week skew, okay, is a good indicator for short term fear euphoria. Okay, fear or euphoria. The chart shows this with green arrows. Okay, so balik tayo doon sa chart. Okay, sana paano ko to i-explain sa inyo? So every time na nagsispike tayo dito sa green arrows na to, what follows is a bullish momentum or probably an upcoming surge in the market. Hindi ko sasabihin super bull run or bullish momentum. We're far from that. Okay, what I understand by means
Okay, there will be a surge of money coming into the market, and dito ko na pagtatahi-tahi na tama talaga tong chismis na to. At kung nakita natin tong chismis na to, dito ko masasabi sa inyo na sa November 20 na lang talaga dapat tayo bumili, hindi November 12. Okay, medyo na-excited ako kasi may potential na talagang maging strong yung psychological level ng 100k, which is sinusunod ko lang din naman yung Fibonacci natin. Hindi naman tayo parang mag-chart tapos hindi natin susundin, no? Sa 101k, yan yung Fibonacci natin. Sinunod lang natin, nabasag siya. Okay, at nag-retrace siya dyan sa 102, nag-spike siya down. So sabi ko, ito na yun. Kasi ganito yun kanina, kahapon. So yan, ganyan yan. Ito na yun, pabalik na siya. Sabi ko, wala na to, sure na to. Sabi ko, magdi-DCA na ako dito sa 101. Naglalaro na siyang ganyan, gumanyan na siya eh. Kala ko retrace lang. Kala ko magre-retrace lang. Breakout, retrace, boom. Yung pala, nangyari is nag-breakdown palalo. Fake breakout pala siya. So, Sir Oso, hindi mo ba sinusunod yung tinuturo mo sa amin? Yes, kasi naunahan ako ng emotions. Inaamin ko yan at yan yung mali ko. So, if the emotions are high, intelligence go low. Okay, sabi nga ng isang philosopher. So, ito yung masasabi ko sa inyo. Nung nag-retrace siya, dapat hindi mo na ako nag-craft ng trade. Ang maganda, dito sana tayo nag-craft ng trade sa ibabaw para masabi ko talagang aangat tayo. Which is, ito na yung linya natin eh. Dapat sinunod natin itong linya natin na to. Which is, I am really sorry. Hindi nyo naman pera yon, pero pera ko pa din yung nawala dito. So, we're looking at $1,000 which is 50 mil. Okay? So, ngayon, papakita ko sa inyo. So, what happened to the government shutdown? Nag-resume siya pero may mga hindi pa nabalik. Okay, so 17 hours, okay? Isa to sa mga narrative na nakapagpa-negative ng market natin. Okay, so meron pa tayong mga iilan na sektor na hindi pa rin bumabalik. Ayan, National Park starts to pick up the pieces. Okay? So, the IRS is looking ahead to tax filing season. Okay. Wow. Aga ha. Gusto na kumubra. Agang-aga. Okay. Tapos next is where, ayan. So, delayed economic reports may be released. So, ito pa. May isa pang chismis. Sabi daw sa next year, which is December, first Friday, job numbers will be released. Anong magiging result? Sabi, hindi na daw ipapakita yung unemployment rate. So, ano ibig sabihin nun? Bakit? So, may ibig sabihin, may tinatago sila sa atin. Which is, may spark, okay, bullishness in the market temporarily. Not like in the long term, but temporarily. Okay, so ngayon, tignan natin ano na ang nangyayari sa CMC Crypto Fear Market Greed Index natin. Are we relatively bullish? Are we relatively bearish? We are extremely fearful. We cannot say like, oh, we are bearish, etc., etc. You will see here that the fear in the market is not over heightened. Doon nandito tayo. Doon nag 101 tayo. Okay, what explains this? Okay, people are becoming more, yung utak ko, katulad yung utak ko na bumili ako ng 101k is to keep buying kasi this is the first time that they will see Bitcoin below 100k. So, the fear numbers are derived from the buyers who are willing to hold the price. Diba? So, kung saan yung may maraming buys, okay, baka sinasama na rin dito yung derivatives pero nagiging juicy masyado yung shorts ng derivatives. Isa ako doon sa nag-short ngayon. Okay, to scalp it, $32 winning. Let's see what will happen. Pero pag ito nagpakita, okay, then I'm just gonna cancel it. Take profit na muna. Okay, pwede na natin ito baba na lang ng ganyan. Okay, kasi baka mag-open yung market ng, open na ba yung London? Hindi pa. Mamaya pa. So, mag-open yung, sabi natin, mag-open yung London ng 11 dito, yata, or 10 dito. Tapos, mag-open yung New York. So, tingnan natin ano reaction nila sa market. Kunyari, magugulat sila. Oh, wow. Yan, so si Dax Pro nandito. So, yan, may binanggit ako kanina patungkol sa iyo. So, replay mo na lang. Okay. So, big shoutouts. Okay. So, yan. Let's see what will happen from here. Okay. Then, ito na. Papakita ko sa inyo, guys.
itong ating totoong news. Okay, so I want to show you guys first the Binance Bitcoin stable ratio, reserve ratio. Ano to? It's saying that we are nearing the bottom from here. Okay, that it is trying to find the next bottom. Okay, hindi ibig sabihin na ito bottom na. Okay, once na mag-flash to, it is saying that we are almost near the bottom, the final bottom. Big shoutouts kay Sinabunan, pati kay Dax Bro. Big shoutouts kay Shalom, kay Virginia. Mga nakikishalom kayo ha. Marami kayong mga nagsashalom dito. Ayan. So ayan, big shoutouts. Okay, so ito na yung sasabihin ko sa inyo. Okay. Ibig sabihin, dito, pag tinignan natin, okay, we are almost nearing the bottom. So, hindi ko sinasabing bottom na. Okay? Kasi mahirap to eh. Mahirap na ito lang gagamitin natin para masabing bottom na. This is just a signal that the Binance Bitcoin / stable coin reserve ratio, humihina siya versus sa Bitcoin price. So, yung Bitcoin price natin nagda-drag down din niya to. Okay? So, ibig sabihin, we are nearing a breakout. Nakikita niyo to, ang tagal niya na. So, 1, 2, 3. Yung next neto, ito, 0, 1, 2, 3. Or probably, tama yun. 0, 1, tas 2. So, 1, A, B, C. Baka ito, hindi natin alam. Dito yung sinasabi ko sa inyo na missing year. Okay. The banking years. Okay. Yan yung problema natin. Hinahanap ko pa rin until now. Sino ba talaga ang may sala dito? Kung banking or ETF. Pero we're sure that this is ETF. Nakita nyo. Okay. There is no proof na we are to go down. Kung nakita natin din to. No? Makikita natin dito na there is a strength in the market as we have been resisting this level. Yun yung maganda dito. Okay, so dito, kita natin, we tried to resist it. Bumalik tayo sa taas. Doon na tayo nakakita ng bull confirmation. Which is hindi ko kayo binitawan dito. In-influensyan ko kayo, bumili na kayo sa 82, 83K. This is your last chance. Pumalo naman siya. Okay, ngayon bumababa na tayo. The question is, anong tawag dito? Ito paangat, ito pababa. Oscillator. Oscillator lang ha. Oscillator. Ito pababa. Okay. So, ito pataas, ito pababa. Paano yun? Diba? So, kung meron dito ang divergence, meron dito divergence. Should we be putting divergence dito? May nakita lang akong ganun sa comment. Okay. So, yan. Makikita nyo. We're nearing the buying. Okay. So, ngayon, delay to kasi nasa 103K pa lang yung price nito nung tinitignan niya to at pinapakita niya. Ang sabi sa price, sa EMA is 103. Pero bumagsak na tayo sa ilalim yan. Okay, so we cannot see it. So, what we need is a good sideways in the logarithmic sa weekly. So, can we replicate it? Yes, we can. Tingnan natin. Okay, so resetting pa lang to. Tingnan natin to sa weekly. Okay, yan, weekly. Oy, laki ng talo. Teka lang. Tago muna natin, nakakahiya. Okay. Inambol tayo ng Diyos. Okay. So, ito na, 94. Okay. Ngayon, what happens sir also pag naglaro dyan sa pagitan na to? Ito na yung sasabihin ko sa inyo guys. Whenever we do that, what happens is we sharp down. Okay, nagbabagsak talaga. Okay, so ngayon nasa 95 na. Hahalikan niya na yung 94. Ayan na, nag-94 na. Malapit na. Okay. So, ano na yung trade ko? Kamusta na? $100. Okay, nag-uusap lang tayo. Okay, by just using VWAP. Okay. So, tingnan natin kung matitrigger tong 94 sarado. Okay, ayan na. Tingnan natin kung mag-94. Okay, so, ayan na. Okay, so dito nagna-95 na kasi hindi to derivatives. Pero yan, so sa liquidity,
Titingnan natin. Reset. Wala. Okay, wala pa. Okay, wala pa. Okay. Pero, tingnan natin. Okay. Wala tayong makitang bullish divergence. Merong bearish divergence. Malinaw. Okay? Kasi ito nakaangat. Pero ito kasi liquidity manipulation. Pero yun na naman sasabihin na naman ng seryoso. Baka hindi yan totoo. Pagpalagay na nga lang natin na hindi totoo, di hindi to totoo. Pero meron pa rin tayong divergence dito. Okay, that led that to go down. So, A, B, C, C. Wait lang. A, B, C. Haba nun itong C na to. A, B, C, D, or 0. Or, ang hirap na ito, guys. Ang hirap hanapin. Pag weekly, teka lang, bababa tayo para makita natin ng maayos, ha. Ayan. Okay. So, kaya hindi natin makita ulit. So, ito, A, B, C, D. Okay, nagtagal naman tayo kahit pa paano. Okay? Baka mag-double fake breakout. No, fake sa taas, fake sa baba. Wala pa kasi tayong retrace. So, hindi natin pwedeng patulan. Pero ako, naging bold lang ako sa ginagawa ko. Meron na tayong 137 by just talking here. We can close it anytime you want. Pero we will not. Okay, susundin lang natin yung trading natin. Okay, we want 94 sarado. Okay, yan na. So, konti na lang. Magna-94 na tayo. Pag ito nag-bounce, di tama yung Fibonacci. Okay, so ito na. Guys, hindi ko na kayo papabitin-bitinin. Meron tayong new President Trump hosting dinner tonight with billionaire CEOs of Blackstone. Makinig ha. Okay, chat nga kayo. Awesome kung nandiyan pa kayo sa chat. Baka hindi, wala na kayo dyan ha. Nandiyan pa ba kayo? Hello, mic test. Mic check, nandiyan ba kayo? Okay, nandiyan pa nga kayo ata. Okay. Okay, so ito na yung sasabihin ko sa inyo. Blackstone, JP Morgan, Chase, Goldman Sachs, and Morgan Stanley, Nasdaq. Okay, ito na. Ano to mga to? Sige nga, sagutin nyo nga ako. Ano nga to? Ano tong mga to? Ano to? Mga banking. Okay, so Jewish bankers, no? You will see it here. Grabe. Okay, so ano ibig sabihin na ito? This is really bad. Okay, this is really bad. Okay, pero sinasabi ng iba, kung nakipag-meeting sila sa mga technocrats na Amerikano talaga, walang lineage ng pagiging Jewish, sabihin natin, pero sasabihin ko sa inyo, it's very confusing. Yan. Hindi ko siya pwede sabihin na sure ako, seryoso. Ito. No. Can't. No. We cannot. This is very dangerous to predict by just looking at the people who he's talking. He talks to people a lot. But if there's a confirmation like this, it convinces me after nung during nung meeting, ito na yung nangyari. Tignan nyo, sunod-sunod. From 100, binasag niya to 98. Grabe to. Guys, grabe talaga to. Okay? Tignan nyo. They are not hiding the data. CPI and job report are calculated using surveys done by the Bureau of Labor Statistics, BLS. Okay, during a government shutdown, there's no one to conduct the survey. Hence, no CPI job data. Okay, it's not complicated. Can't go backwards yet. Okay, can backwards in time and conduct survey. So, no reporting. Also, in Wall Street, we're selling. The volume would be a lot higher than today's volume. Okay, so yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Okay. The government shutdown, tuloy na sinabi ko sa inyo, it will be used to manipulate. Nevertheless, it's good for them. Okay, Democrats is like trying to also like play the good cop, bad cop, etc. Blah 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 bullshit. Okay, left wing, right wing is the same shit.
Okay, pag tumaiyan, isa lang tayo niyan kasi isang ulo lang yan. Okay, may nagmamanipulate dyan. The question is who? Okay, and I still believe it's the Zionists. Kung mamamatay ako guys, wala akong impulsion sa magpakamatay guys, ha? hindi ako suicidal. Pero sabi ko lang sa inyo, I really think it's the Zionist people. Because look at this post, okay? It's very clear. Okay? Blackstone, JP Morgan, Chase, Goldman Sachs. Who is running this? Jewish. JP Morgan, who's the Jewish. Goldman Sachs, who is the Jewish. Morgan Stanley, who is the Jewish pa din. Kahit yung mga bumubuo yung sector niyan. Nasdaq, who's the founder and who's the current Jewish. Advisors, majority is Jewish. Okay? So, anong gusto ko sabihin sa inyo? Okay? Ito lang sasabihin ko sa inyo guys. It cannot be predicted as like what we can before. It's really hard. Okay? It's really hard. Hindi katulad dati, dali yan, sarap mag-predict. Ngayon, wala na. Hindi kahit 4-year cycle na sinasabi nyo to predict this market. No. Anything can flip. Okay? Anything can flip. Like this one, na-predict natin. Oo, na-predict natin to. Okay? Everyone's calling for bearish na dito. Okay? Na-predict natin to. Okay? By just looking at moving averages and everything. Okay? Ito, nagsislide pa lang yung moving averages. Okay? But anything can flip. Okay? Kasi dito na tayo. Nag-sideways tayo dito. Dapat dito nag-hold tayo 100 levels. 100k levels. Hindi. Ang ginawa, pinush down yung market. Anything can happen from here. 94,700 na tayo. Okay? Anything can happen. Okay? So, kahit sa Fibonacci, balik natin yung Fibonacci natin. Okay? Sige, sama na natin to. Okay? Hago din natin yan. Okay? Hanapin natin yung 618. Ito yung 618. Ito. Okay, 618. Yan. So, ito yung pinaka-sukdo lang top para masabi magbe-bear. Pag lumagpas dyan, bearish. Anything na mag-stop dito, hindi pa yan. May continuation pa yan. Anything mag-stop dito, galing sa 618 is a golden pocket. Tama to. Okay, so ibig sabihin, tama tong Fibonacci na to. So, if tama to, dito pa lang, it means we can also Bitcoin retrace. Fibonacci retrace this one. So, hindi natin kailangan alisin. What's the next level that it will try to navigate, which is this level, diba? 93,200, diba? Sakto. This is the last support. That's true. Nandito tayo, tignan nyo. Ang cute naman yan, diba? Ano yun? Saktuhan na in-encapsulate natin yung price dito. It's not a coincidence. It's true price. Kita natin dito. Okay? Kita natin siya dito pa lang. Okay? Now, we're trying to retrace this level and we're now doing it. We are now there. Okay? Ngayon, boom, 94. Okay, magkano nakita ko? 171. Okay? Oh, 167. 165. Should we close it? Let's close it. Okay. So, kasi nagpakita na siya ng ayoko na rin yung RSI natin sa 15 minutes. Then yung MACD natin is trying to curve already. I don't like that. Tapos dito, hindi pa naman humihina. Baka pwede pang tumuloy sana. Pero ayoko pakawala. Ayan na. So, umangat na ulit. 95 na ulit. I don't like that, signals. Okay, so ito, tumitiklop tayo sa 4 hours. Ano ibig sabihin nun? Potentially, that's just like a week. So, yun na. Okay, so sakto. Sakto yung close natin. Market close. Okay, so kinlose ko na rin dito sa cellphone. All goods na tayo. Okay. That's a good minus dun sa talo nating 1,000. Okay. Hindi ako magiging proud. Hindi tayo proud. Okay, pero grateful ako sa Diyos. Okay. Nakuha natin siya. Okay. Ito na. Next natin. Para mabuhayan kayo guys. Hindi naman sa tinatakot ko kayo. May 40 viewers tayo. May tayo. Okay. Mayroon tayong 16 likes. Please do like, share, and subscribe. Malaking tulong yan sa akin. If you will be doing
a share as well. Yan. So, tinitignan ko lang yung ano natin. Pasensya na. Okay. Alright. So, here's the thing. Okay. I want to show you this. Okay. Random guy from Reddit, okay, predicted exact top on October 6. Tama siya. Okay. He predicted 2019 and 2020 as well. Okay, I researched his next prediction and found something shocking. Here will be the next market. Wow. Okay, so pinredict niya yung October. Okay, pinredict niya yung prediction ng 2019 to 2020 to 2021, 2020 to top. Okay? So ngayon pinipredict niya na magkakaroon tayo ng 1 million per Bitcoin and Ethereum 100k in 2026. Okay. So, I don't know where we getting that liquidity or market cap. Hindi ko alam kung magkano ang volume ang kakailanganin natin para ilagay yung price dyan. Okay. But Ethereum possibly kasi wala naman siyang permanent wala siyang permanent circulating. Wala siyang permanent namimint siya. Kumbaga, namimint siya. Okay? So ngayon, ito na. So we are trying to predict. Okay? According to him, this will be the year of the horse. Okay? So ito na yun. You thought 2025 was chaos. That was just the purge. The year of liquidations, tariffs, and and fear. 2026 is the real bull. The one you'll tell stories about. Capital will flow out of gold, decades of stored value, and into Bitcoin. Okay? From there, it will cascade into Ethereum, then into altcoins and real utility that will make Bitcoin look slow. Yan. Bitcoin dominance can fall as low as 30%. Doon ako naniniwala. There's a Bitcoin dominance, it can influence because of Bitcoin utility. Okay, wala na ano na yung next after ng Bitcoin Bitcoin Satoshi transferring, Lightning Network, EVMs, ano na yung next? Diba? Meron tayong Orb tech na para sa Bitcoin to improve Bitcoin, diba? We were able to create NFTs out of Bitcoin block. So isa yun sa mga tech. Pero after that, what? Diba? So, doon nagiging parang palaisipan na what will happen to Bitcoin. Typo kaya to? Bitcoin $1,000 in 2026. Ethereum 100k. Hindi ko alam guys. It's funny. Funny it looks, but it is what it is. SOCKS. Okay. So, ito na sasabihin ko sa inyo. Okay? What will happen to Bitcoin in 2026? Are we ranging to 300? 200? You know, may matapang bang magsasalita na ano yung magiging price ng Bitcoin sa moment na bumabagsak yung market? Nung nag-close ako ng trade? Wala. Diba? Walang may gustong gumawa noon. Ako lang ata yung sira ulong gagawa na. Okay? So, eto na. So, last na to guys. Okay? Just to really close this topic. If we go down, bag. Okay. So, saan yung overheated? Ito yung overheat niya. 92.93. Ito na yung overheat niya. Okay? By just doing a retrace. Okay? What will happen to the price if it goes further down? Dapat dito, mag-stop siya. So, nakita natin, nag-stop siya. Okay, then yun na. What's the next? This one. 93. Okay, ngayon, napaagay stop. Ano mangyayari? Hindi ko pa alam. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero, if the London or the New York, okay, magising, masama yung gising, duraan yung cellphone, tumama sa sa cell, or merong country na magsisell kasi they're in turmoil, kailangan nila ng totoong pera, diba? We might be able to see
1992. Yan. Ito yung overheated talaga. So, we are overheated, approaching. Yan. So, ganyan ko siya tingnan yung Fibonacci levels. Okay. So, what's my final thought on this one? Okay. There are gems that I watched out. Okay. Hindi ko pa masasabi sa ngayon. Okay. Pero, nirelease ko na siya sa Discord natin. Okay. So, nag-DCA na rin tayo doon. Okay. Ano yung isa na yon? Ito yan. Guys, papakita ko sa inyo. Sige, bibigyan ko kayo ng isang gem na hindi nyo mare-resist. Okay. Ito lang ang kalaban nyo dito sa pump.fun. Pin natin. Ay. Mali. Pump.fun. Mexi. Uy. Tama ng pindot. Mexi. Yan. So, ito lang kalaban nyo. Sabihin natin, ito mag-drop pa ulit. Ibig sabihin na ito, tama tong prediction natin. Nababalik siya dito sa level na to. 0.003. Pump.fun to, ha? Okay. Nasa gem list na natin to. Okay, pasok na tayo. Nag-DCA tayo dito sa level na to. Medyo maaga. Which is dito. Mamarkahan natin. Okay. Itong mga support levels ito. Okay, yan. Diyan tayo nag-DCA. Bumabagsak na siya ngayon. So, ibig sabihin, we are down by 4% lang naman. So, we are assuming that it can go down back to 20%. Okay. So, which is 10% pa lang kung dito. Dito yung 20%. Ito ang 20%. Okay. Is it going to be possible? Can it be possibly be that low? Eh, sabi dito, hindi naman. Pero, makinig na lang tayo sa nangyayari. Okay, wag natin masyadong i-overthink. Okay? Sabi dito, reset. Sabi dito, sideways dito. Okay, kaya ako nagbili. Nevertheless, bumagsak yung umangat yan, massive volatility. Okay, volatility shock. Pero decision making, yun yung maganda dyan. Okay, we're still in a sideways movement. One day, balikan natin to, nandito na tayo. Isa to sa mga sasabihin nyo, salamat, nabanggit mo to. Tinitignan ko na rin yung asset na yan dati pa. Nalimutan ko, meron pa pala ako niyan. Salamat, Sir Oso. Tapos sasabihin ko, salamat kay Yahuwah, hindi sa akin. Ngayon, yun yung question. Okay ka lang ba mawalan ng 20% kapalit ng, yan yung laging mindset ko eh, kapalit ng market trend na umaabot ng 300% to 400%. Tapos sabi natin, mag-overheat yung market. Okay? Trend line lang tayo. Huwag tayo masyadong siraulo. Dito tayo. 300%. Okay? Sabi natin, mag-hold to as new high. Okay? What can happen is it can go up by January. Sabi natin. Hold natin to. Diyan. Okay, ang sabi, overheat is nandito sa 0.06. Okay, why can it do this? Bakit? Kasi, ang tech ng pump is to do live streaming. Okay, incentivizing the live streamer instead of pump.fun itself. So, kumikita ka as much as the people in who's developing the pump.fun. Okay? So, sa transaction lang sila kumikita, pero also, may kurot ka na rin dun sa transaction na yun. So, nakikita natin to. Okay? This might happen. Okay? This can happen. So, this is the maximum level that it can reach. Okay? It can be 10x to even 17x. Okay? Overheated na yan. Overheated. Ito yung sabihin natin, lenient overheat. 600. Okay? Kung totoo yung sinasabi na itong prediction na to. Okay? Utility tayo eh. Sabi, utility. O sige, tingnan natin kung utility talaga. Makikita natin to. Mga bagong mga nagsistream na may cost, magiging matalino yung mga mag-i-invest. Mag-i-invest lang sila sa mga totoong gusto nilang suportahan. Nangyayari yun. Okay? So, ito na. Ito na sasabihin ko sa inyo. Ano ang sa tingin nyo? Okay? Without bias. Okay?
na, with bias, ano sa tingin nyo? Saan babagsak tong market na to? Saan ang tingin nyo pupunta tong market na to? Okay. So, with all the loss that we have, saan ang tingin nyo? Bullish? Bearish? Kaya mag-comment tapos bigyan nyo ng mahabang explanation kung bakit. Kung feeling nyo lang, lagay nyo pa rin. Kaya kung may data kayo, lagay nyo pa rin. Gusto ko makita. Makikinig ako. Kasi last time din ako nakinig. Diba? Sabi, magna 94 yan. Ito lang, nag-94. Doon din ako nag-TV. Diba? Sabi ko? 94, di yan mag-94 agad. Sabi ko, totoo naman, hindi naman nag-94. Ngayon lang nag-manifest yung 94 niya. Dito niya kasi kinakall yung 94. Okay? Biglang umangat. Nawala na naman siya. O ngayon, bumagsak na siya. O ngayon, 95. Nag-94, nag-bounce na doon sa 618. Kasi nungalingan ba tong price na to? Hindi. Hindi ko i-edit. Live natin pinapakita sa inyo. Okay? So, again, guys, chismis lang lahat ng yan. Kailangan niya pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, guys, stay awesome. Goodbye, guys. Have a great night and stay awesome and safe weekend. Thank you and good night.